Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So I'm going to do another reading. This is general love reading for the collectives. So kung sino maka-resonate ito, this is you and your person's reading. So titignan natin kung ano yung nararamdaman ninyo para sa isa't isa, intention ninyo sa isa't isa, what is happening sa relationship niyo, and so on and so forth. Let's see. First, unahin natin kung ano yung nangyayari sa relationship niyo ngayon. So, what is happening right now? So, let's see what is happening right now sa inyo. So, hindi lahat maka-resonate dito, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. And this is a timeless reading kung kailan niyo ito mapanood. If naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's see. What is happening right now? You might have a long-term relationship. So, para to sa mga tao na merong ka-long-term relationship. Pwedeng live-in. So, matagal na, madami ng pinagdaanan, and naghiwalay kayo nito because of some clarities. So, andun na sana kayo sa point na might be some of you, okay, hindi naman lahat, or some of you meron ng parang engagement na nangyayari, or parang nasa point na kayo na nagsasama na kayo. Or baka yung iba kasal talaga kayo, okay, or bagong kasal or something kanyan, and then naghiwalay kayo because of some clarity. So mayroong umalis dito, isa sa inyo dito ang umalis sa sitwasyon. There are a lot of disappointments nung time na nalaman. Sabihin na natin, okay, pwede naman tong vice versa, pero sabihin na natin ikaw, nung nalaman mo na nagkaroon ng iba yung person mo, tinago to sa'yo, nung nalaman mo nag-away kayong dalawa, until sa point na madami nang masasakit na salita na nabitawan, and parang until sa mabigat na, bumigat na yung sitwasyon, and your person walk away dahil sa parang this person just parang drop off the problem and just walk away. So, napagod. So, meron talagang cheating, may third party involved sa inyo dito. Dalawa. So, let's see. Sa ngayon, ano yung nararamdaman ng person mo ngayon sa'yo? Ano yung nararamdaman niya towards you right now? Your person's feelings towards you. Okay. So, I can see here na itong ginawa niya, sa totoo lang desisyon niya to. Dahil sa, hindi naman sa gusto niya na talagang umalis at tuluyang maghiwalay na kayong dalawa. It's just that gusto niya muna talaga mapag-isa. Gusto niya mag-isip, gusto niya mapag-isa, and magso-soul searching to enlighten him up sa mga nangyari. Napagod din siya sa away, could be. Kumbaga hindi niya na kaya yung away. So, pero para sa kanya hindi to like aalis na talaga siya. Kasi babalik din siya. Parang alam niya din, feeling niya dito is babalik din ako, mag-offer yun ako ng new beginning sa kanya. Alam ko na medyo naging imbalance lang talaga kami ngayon, pero babalik ako at ayusin ko din to. So, yun yung feeling niya. Actually, sa ngayong umalis na siya, namimiss ka niya. Siguro parang hayaan niya lang siguro muna yung sitwasyon na lumamig. At alam niya din na nagalit ka. So, kumbaga siya naman is mag-iisip, maghanap ng right path, ng ano yung pwedeng niyang gawin sa relationship ninyo. Kumbaga magpahinga, mag-isip, ma-enlighten sa mga nangyayari. Pero meron siyang feeling kasi napagod siya sa away siguro, could be.
So, I can see signs Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Gemini. You or your person, okay? Sagittarius is also here. Ikaw, ano yung feelings mo towards your person this time sa mga nangyayari sa inyo ngayon? So, meron talagang break up sa inyo ngayon. Anong feeling mo right now? Galit ka. Galit ka actually. Gusto mo nang matapos na to. Oh, sorry. I will not accept that. Sobra kang nasaktan sa mga nangyari talaga. So, andun ka sa point na iiwasan mo siya. Kung sakali, para sa'yo, feeling mo kung sakaling magkipag-usap siya sa'yo ulit, hindi mo siya kakausapin. Parang gusto mo na ng changes sa buhay mo. Parang gusto mo na ng happiness para sa'yo lang. Gusto mong mag-move on. Gusto mong i-cut off itong connection na to, itong cycle na to. To have a great changes sa buhay mo na wala siya. See? Ito din yung kanina nahulog. Ito din yung nakuha ko. Kasi sobra kang nasaktan. You feel very betrayed by your person. Parang feeling mo talaga dito, pain. Like sobrang, parang kumbaga parang sinaksak ka sa likod talaga ng taong ito. And gusto mo na lang mag-focus talaga sa sarili mo. Gusto mo mag-focus sa mas importanteng bagay kasi sa person na yun. Kasi nandito sa'yo ngayon yung feeling is yung galit. So, I can see on your side could be an Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus. On your person's side could be Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Could be vice versa, okay? So, ano yung intention ngayon ng person mo towards you? Intention ng person mo ngayon towards you. Sa totoo lang, gusto niya ulit mag-move forward towards with you. Tapusin na yung away ninyo sa inyong dalawa. Magkaroon na kayo ng balance connection. Maayos na yung marriage ninyo. Or kung sakali man nasa point kayo ng engagement or ganong nasa sitwasyon na kayo ng ganon, gusto niya ng matuloy na yung kasal sa inyo. Yun yung intention niya this time. Gusto niya mag-offer talaga sa iyo ng yung beginning. Kumbaga kung naudlot yung engagement niyo, this time parang may intention siya na mag-offer talaga sa iyo ng yung beginning to move forward towards with you. At tapusin na yung mga away, tapusin na yung mga gulo. At may balik na sa dati, magkaayos na. Yun yung intention ng person mo. Ngayon. So kung magtatanong ka, siya naman yung umalis. Hindi ko naman siya pinaalis. Siya naman yung umalis, siya naman yung umiwas, siya yung nakipag-iwalay or something. Hindi niya ginusto yun. Labag sa loob niya yun. Ginawa niya lang yung para wala ng gulo, wala ng away, yun na lang, ganun. So, ikaw, any intention from this person? I mean, towards this person? Any intention towards your person? Meron ka pa din kahit papano na intention na one day kakausapin mo pa din siya. So, kung sakali man nasa point kayo na live-in kayo or engage kayo, sa ngayon galit ka, sa ngayon umiiwas ka, nasaktan ka ng sobra. Pero, naisip mo pa din na kakausapin ko pa din siya, siguro hindi lang pa siguro ngayon. Parang ganun. So, I can see here na hindi ka pa din even sure kung kailan to. Kasi parang gusto mo pa talaga mag-move forward, mag-move on, mag-heal, and mag-focus sa yung may peace sa stability mo, makapag-focus ka man lang kasi sobrang mabigat ang problema na binigay sa'yo ng person na to.
So, nasa point ka ngayon ng you are trying to manifest yourself into healing, mag-heal, parang ganun. And of course na gusto mo pa din na makipag-communicate sa kanya. Para sa'yo, yes, hindi mo ipagkakaila na hindi mo siya minahal. Kahit hanggang ngayon, mahal mo siya. Na, andito lang sa point na may, syempre, sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo, you felt so unfair. Syempre, kahit sino man naman, nobody's perfect, diba? So, kahit pa paano gusto mo pa din yung mga plano ninyo, kung may plano kayo magpakasal, or kung kasal kayo, may plano kayong bumuo ng family, or maging happy yung family ninyo, matapos itong problema ninyo. Gusto mo pa din talaga mangyari yon. Pero, andun ka lang sa point na hindi lang pa sa ngayon. Hindi ko alam kung kailan, pero hindi din sa ngayon. Parang ganun. So, let's see on your person. Because I think I saw your plan already. So, tignan natin sa person mo. May plano. Tutuloy niya ba yung plano niya? Itong intention niya na to? Ano ba yung plano ng person mo? Okay. May plano siya na tuparin pa din yung mga plano ninyo. I mean, mga goal ninyo. Tuparin niya yung pangako niya sa'yo na maging masaya at one day maging successful and fulfilled kayo pareho. Andito lang siya sa parang plano niya sa kung gusto mo na mag-focus ka muna sa sarili mo, mag-focus ka muna sa life mo, sa success mo, supportado lang. Kumbaga para sa kanya, susuportahin ka niya. Hindi ka niya kukulitin or hindi ka niya kumbaga didistorbohin. So, andun sa point na hayaan ka niya, susuportahan ka lang niya, nandyan lang siya. Kasi alam niya naman na feeling ko, gusto niya din na maging successful ka. Kung sakali man na papasok siya sa story, kung papasok siya sa sitwasyon, baka hindi ka makapag-focus, baka magagalit ka, baka hindi ka naman concentrate sa trabaho mo, sa success mo. So, gusto niya din na, kumbaga, wish niya all the best for you. So, nandito siya sa point, natutuparin niya pa din yan. Ang plano niya makipagbalikan pa din sa'yo. Mabuo ulit kayo, or even pakasalan ka one day. Kumbaga, ihahanda niya din yung sarili niya. So, kung ito yung gusto mo, na gusto mo muna mag-focus sa goals mo, hayaan ka lang niya. Pero siya naman, mag-workout siya, na humanap siya ng way para mapatawad mo ba siya, para maayos na din kayo, para may maipakita din siya sa'yo. To prove you na kaya niyang ayusin ng lahat, kaya niyang magbago or something. Kasi sa kanya, even sa kanya, sa totoo lang, hindi siya even sure kung kung sakaling as early as possible na mag-approach siya sa'yo ng agad-agad, baka kasi nandyan pa yung galit, nandyan pa yung magkaaway lang, walang mangyayari, magkakaroon lang ng trust issue. So, para sa kanya, yung plano niya dito is, gagawin niya pa din yun. Kumbaga, nandyan ka, tutuparin mo yung goal mo, ganun din ako. Pero, for sure, siya na ikaw pa din yung gusto niya makasama. Isang araw, ayusin niya din tong lahat. Yun yung plano niya. So, let's see about you. Okay. Do you think bibigyan mo pa kaya ng chance itong person na to, if ever? Mabibigyan mo pa kaya siya ng chance in the near future or in the future, if ever na mapaparamdam na siya sa'yo or babalik na siya sa'yo? So, bibigyan mo pa kaya siya ng chance? Anyway, I can see Pisces sign, Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus.
So, para nakikita ko naman sa part mo, alam mo naman na babalik siya. Parang kumbaga, confident ka na alam mo babalik siya. Gagawa siya ng action at alam mo yun. And nakikita ko dito parang on your part, siguro hindi pa ganun. Hindi mo pa siya tatanggapin. Parang you will going to take the leap of faith talaga towards new beginning sa buhay mo. So, parang ikakat mo yung connection na to. I mean, yung cycle na to to have a changes in your life. So, kumbaga, mag-effort ka talaga para sa sarili mo ngayon. And, feeling ko dito kasi andun sa point na gusto mo mag-focus, ayaw mo yung, kung bibigyan mo to siya ng silent treatment, kung sakaling mag-a-approach siya sa'yo, alis ka din nito. Magpo-focus ka muna talaga sa success mo. Darating kasi yung araw, hindi ka magiging sure kung sakali man. Magpo-focus ka muna talaga sa sarili mo dito. Sa freedom mo as a single. Pero, andun din sa point na siguro kakausapin mo siya. Magkakaroon kayo ng communication ng person na to. Pero, pag once mag-approach siya sa'yo na magkabalikan na tayo, ayusin na natin to, hindi mo tatanggapin yun. Kumbaga, hayaan mo na maging okay kayo, pero wag muna natin ilagay sa point na magkabalikan tayo ulit. Yun yung doon ka hindi mo napapayag. Kasi, nakikita ko kasi dito, if ever man nababalik siya sa'yo, ipaparamdam niya talaga sa'yo na kunin ka niya balik. Magkaayos tayo ulit. Magkabalikan tayo ulit. Pero ikaw yung medyo magbibigay ng i-guard mo yung sarili mo from this person. So maglalagay ka ng wall. And parang ipapaano mo sa kanya, ipapakita mo sa kanya, or you let this person know na wala na tayo, hiwalay na tayo. But it's okay for me to talk. Magkaayos tayo, mag-usap tayo. Pero yung pagbabalikan, hindi na. Or hindi ako sure, kumbaga. Kasi happy na ako. Gusto ko maging masaya. Ayaw ko yung sakit sa ulo. Ayaw ko yung na-stress ako, kumbaga. So, yun. Let's see. So, about sa reason kung bakit kayo naghiwalay. As I said, I can see a third party involved. So, will this person will still going to continue towards that third party, or will still going to continue na to be easy-go-lucky? Kasi ganun siya before ganun siya. Kaya nga nagkaroon sa'yo ng clarity. So, ito din yung fear mo. Kung babalik siya, baka magiging ganito lang din siya. So, magiging ganito ba siya or tuluyan na talaga siyang magbago? No, this is already changes for your person. Gusto niya na talaga ng changes sa buhay niya. And nagkaroon kasi sa kanya dito ng realization talaga. Nagkaroon sa kanya dito nung time na pinakita mo sa kanya na kaya kong mag-isa, kaya kong mag-move on, kaya ko ang wala ka. Or nung time na hindi mo na siya tinatanggap sa buhay mo, doon niya na-realize talaga na kailangan kong ayusin yung buhay ko, yung sarili ko. Kailangan kong ayusin to. Kasi gusto niya na din maging masaya. Like, alam naman niya na hindi magiging masaya pag magiging ganito pa din siya. So, alam niya na magiging masaya siya pag maayos na kayong dalawa. So, he will really going to offer you new beginning na. And isa-save yung relationship ninyo and to have changes na din talaga sa buhay niya. Kasi mag-offer talaga siya ng commitment. Yung marriage na yun, gusto niyang ituloy yun.
So, nagkakaroon siya dito ng realization. Awakening na din na ayusin niya na yung sarili niya. So, para ipakita sa'yo, of course, na tama na, hindi na to. Alam ko mali yung ginagawa ko at hindi ko na dapat ulitin pa to. At hayaan na maging ganito lang tayo. So, parang ganun. So, yun din yung parang gusto niya atang sabihin sa'yo. Since, yun din yung susunod dito ngayon. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? I can see Leo sign. Aries could be. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Magpapakatino na talaga ako. This time around, well, hindi mo pa ako tatanggapin, ayusin ko yung sarili ko, yung stability ko, yung responsibility ko, yung buhay ko. I wanted to let you see na, or to prove you na kaya kong i-rebuild itong pagsasamang ito ulit, na patatagin ulit at magiging mature this time as a person, or as a boyfriend ba or husband to you, or partner to you. I really want to have changes na din talaga sa life ko. This is a great changes. Awakening ang meron kumbaga na-awaken ako sa mga nangyayari. Sa totoo lang, hindi ko alam kung wala pa akong total like firm na decision sa buhay. Pero ang alam ko lang this time is gusto kong maayos tayo ulit. Mabalik yung dati natin ulit. Magkabalikan tayo. And I'm just here, hindi pa ako nag let go. So nandito lang ako. Alam ko naman alam ko na nandyan pa yung pagmamahal na sa'yo, for me. And alam kong hindi nawala yun. At ramdam ko pa din yun. Namimiss na kita. And magpo-focus ako na maglalakas loob ako na ayusin natin to. Itong either pamilya, pagsasama, itong relasyon na to. So, ano naman yung tignan ko sa part ninyo, ha? Ano yung gusto nyong sabihin sa person na to na hindi nyo kayang sabihin sa kanya? And tignan natin yung last na ano yung pwede mangyari sa inyo. So, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi-sabi sa kanya? Ayoko muna. Hindi ko lang alam kung kailan, pero feeling ko hindi mo na sa ngayon. Gusto ko muna magpahinga. So, gusto ko munang mag-isip. Gusto ko muna ng peace of mind. Napagod ako. Na-stress ako. Sa kaka-overthink. Na-stress ako. Na-stress yung utak ko. Kakausapin pa din naman kita. Kasi alam ko isang araw mag-uusap at mag-uusap pa din talaga tayong dalawa. So, pero hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa nakita yung kumbaga yung chance sa ngayon. Alam ko isang araw magkakaayos din tayo. At alam ko, nararamdaman ko talaga na babalik ka pa din. Okay? Maybe some of you might have responsibility. Or some of you, yun nga, some of you not, depende. Pero feeling ko, might be some of you, okay? Kasi nakita ko, ramdam mo alam mong babalik siya. Alam mo magpaparamdam pa din talaga siya. So, sa totoo lang ngayon, lumalaban ako talaga sa pain, naghihil ako sa mga nangyari.
Pero yes, mahal pa din kita. Okay? Hindi mawala yun, pagmamahal ko para sa'yo. Tsaka even gusto ko pa din na mabuo yung pamilya natin. Sobrang na-disappoint lang ako sa mga nangyari. Parang hindi ko na na-appreciate na hindi na tayo nagkakaintindihan pa. Pero andun pa din sa akin na nalulungkot ako na ganito tayo. Tinatry ko yung best ko na mag-move forward, na mag-enjoy sa pagiging single ko, na mag-focus sa goal ko, pero naiipit ako sa sitwasyon na ganito tayo. Nahihirapan din ako. So, naging emotional ako. Hindi ko alam. Anyway, alam kong isang araw na babalik ka pa din. Isang araw maayos din tayo. Pero sa ngayon, hindi muna. So, ano yung pwede mangyari sa inyo? Ano yung pwede mangyari? Feeling ko on your part, carry mo talaga. Siguro ikaw, nasa ano ka, sign ng could be Aquarius, sign ng Virgo, or Taurus. Kasi, emotional ka in a way na hindi ganun masyado. Kung magkakaya mo lang, may mga ano kasi, pagdating kasi sa mga water signs, or mga fire sign ka ba? Parang ganun. Or may fire sign ka sa moon mo. Kasi, parang carry mo lang yung sitwasyon. Alam mo, mahal mo naman siya. Pero, kumbaga, may mga, especially sa water sign, mahirap talaga sa kanila yung hindi magkaayos agad. Yung, dapat ayusin natin to agad. Pero, sa'yo dito, naging practical ka. Mas nag-focus ka talaga dito sa goal mo sa buhay. Kung may anak kayo, sa pagiging nanay mo, sa trabaho mo, mas nag-focus ka talaga dito. Pero abot kasi sa point, mamimiss nyo yung isa't isa. Siya, mag-move forward pa rin talaga siya towards with you. And maayos pa din. Maayos din yung mga nawasak sa inyo. Kung hindi pa nga kayo kasal, abot sa point na makakasal din kayo. So, kung kasal na kayo, abot sa point na magiging happy pa din yung marriage niyo one day. Because this person will going to take the leap of faith towards a new beginning with you. Because this person do love you. Ganun ka din naman eh. Mahal mo siya. Pareho pa din kayo na nararamdaman. So, I can see in the near future, wala nang, yung pagbabago na sinasabi niya na gusto niya mangyari, gagawin niya talaga yun. So, this is a soulmate connection. I can say, yes, soulmate connection ang meron dito. With the lover's card dito pa lang sa una. Because of isang pagkakamali niya, or sabi natin twice ba, is binago niya yung sarili niya. As in, binago niya totally para sa'yo, para sa inyo. Kaya, pag hindi kasi soulmate, magkakaroon dito ng paulit-ulit. So, dito kasi binago niya. Dahil gusto niya makuha ka balik, makuha kayo balik, magkaayos kayo balik. And, yeah, there is a hope in the future, maayos kayo ulit. So, that is my reading for you. I can see signs, okay. On your person part could be Cancer, Scorpio, Pisces. You or your person could be also a Taurus. As I said earlier, baka you are earth signs or fire signs with some earth in the moon chart. Check your placement. Sun, Moon, Rising, Venus. I can see Pisces as well here. You or your person. So that is my reading for you. Thank you and God bless.